pakalinihin ng mga mensahe ng Diyos at yung mga magkakatabi, huwag muna mag-usap. At kung meron po kayong tatlong bagay na kailangan yung ganitong gawain, tatlong B, ballpen, Bible, at book notes. Amen po? Amen. Kailangan sa bawat sandali na ito na ililista po natin yung mga dapat natin mailista sapagkat darating ang panahon, mawala ang Biblia. Kaya ngayon pa lang, handa na tayo. At sa lahat ng pagkakataon, ito yung magiging sandata natin at sa aming Diyos. Amen po? Ngayon po, ihanda po natin buong kalakasan natin, buong pag-iisip natin sa mensahe na ihandog po ng ating puting pastor, si Pastor Benji Bitay. Talapakan po natin ang Panginoon. Pagpagin po ng Diyos sa pagpagin ng linggo. Pwede ba po? Sa unang linggo ng buwan ng Mayo, parang ay ganda. Ngayon ay Mayo na. Pasalamat sa Panginoon pagkat everyday sa buhay na bawat isa, ang Diyos ay nagdadagdag ng araw, pero nagbabawas naman ng buhay. Dinadagdagan po tayo ng araw, pero nakabawasan po naman ng buhay ng bawat isa. Kasi ang Diyos po ay meron nang itinalaga na hangganan ng buhay ng tao. So meron pong 120 years mentioned in Genesis chapter 6. At sa Psalms naman ay 90 verse 9 to 10, 70 to 80 years. So meron talagang limitation. So this time, ating pong tatalakayin about doon sa ating pong buwanang paksa, the power of God. The power of God. So sa ikang unang Panginoon ay ating pong hinalaw sa aklat ng Esther, chapter 4, verses 12 to 14. Pero doon pa lamang po sa verse 1, makikita po ninyo kung bakit po dumating kung verse 12 to 14 to 16. Kasi ang naganon po ay nagkaroon ng Filistikla, yung makademonyong hangarin. Meron po kasi mga makademonyong hangarin. Ang makademonyong hangarin ay patayin ang lahat ng Hudyo, parusahan ang mga mananampalataya, at bigyan ng kalungkutan ang bawat isa. Yan po ay Filistikla. Makademonyong gawain po yan. Kaya dumating ang punto ng po kasi Haman, yung pong nilagay sa mataas na posisyon ni Haring Success, ay nagmalabis sa kanyang pong tinatawag na tungkulin. Kaya sila po ay nagkaroon ng sama-samang pagpapasya na ang lahat ng mga Hudyo, mga mananampalataya at that time, ay patayin. Walang ititira sa lahi. Pero nakalimutan po ni Haman na yung pong reyna po ay si Esther at that time ay isa pong Hudyo. Isa po siyang Hudya na kung saan ay kamag-anakan niya po si Margaret. Okay? At narinig po ni ang mga plano na papatayin ang lahat ng Hudyo. So siya po ay, si Mordecai po ay nagsabi kay Esther, Reyna Esther, na kung hindi po siya kikilos, meron namang gagawa ng kanyang tungkulin. Number 4, kung hindi kikilos, meron namang gagawa ng tungkulin. Pero, kung masubali, papatayin ang kanyang lahi. Dahil hindi po siya gumampan ng tungkulin. Kaya doon po yun kumakatawan sa ating pong paksa. Ating pong paksa ay God's great providence. Okay, God's great providence. Ang Christian po ay meron pong view, right? Next slide. Christian views
affirm that God has not merely created the universe together with all its properties and power, and that He is preserving all that He created. So, hindi naman po nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang mga tao, ang mga ibon, lahat ng bagay na inyong nakikita, hindi lamang niya nilikha yan, kundi i-preserve yung pong bagay na kanyang nilikha. So, preservation ang lahat ng kanyang nilikha. So, kaya po meron pong Christian, para ito po ay kumampan ng tungkulin, na yung pong pangalawang layunin ng Diyos, not only to create, but to preserve yung lahat ng kanyang pinurihin. Kaya, sumibol po ang Kristyanismo para pangalagaan lahat ng kanyang nilikha. Kaya doon po sa bahaging iyon, sabi po ng banal na kasulatan, but that as a holy, benevolent, wise, and omnipotent being of God, He also exercised sovereign control over it. Okay? And this sovereign control is called providence. Providence. Kontrolin niya lahat ng kanyang nilikha. Bigyan ng mahabang buhay, yung lifespan ng bawat hayop, yung lifespan ng bawat tao, pati na ang mga halaman, ay bigyan niya ito ng maayos. At ang tawag po sa paksang iyan ay providence. Okay. Called providence. Ano po ang definition ng providence? Ang providence po, kung etymologically ang ating pong pag-aaral, yan po ay nanggaling sa salitang pinagmulan ng mga salita. Etymologically, providence means foreseeing from the basic idea as developed. So yun po yung pinagmulan. Then, the meaning of the foreseeing are providing the future. Yan po yung kahulugan ng foreseeing. Okay, to provide the future. Okay. So, in theological definition naman, providence means continuous activity of God whereby He makes all the events of the physical, mental, and moral phenomena work out His purposes. And that His purpose is nothing short of the original design of God's in creation. So sa madalit salita po, in the word providence, yan po ay patuloy na aktibidades ng Diyos para ingatan yung lahat ng kanyang nilikha. By the way, the word providence comes from two Latin words. Ano po yung pinanggalingan? Yung salitang pro, ang ibig sabihin niyan ay before. So meron po kasing pro, meron po tinatawag na after, okay? At meron po naman tinatawag na mid. May pro, may tinatawag tayo ng last, at meron pong mid na tinatawag. So the word pro means before, and the word video, doon po nang galing yung tinatawag nating vidence. Okay? Vidence means to see. A pro means before, and video means to see. And the real meaning is powerful. Ano po sabi niyan? Next line. The meaning is powerful. Then, tinan niyo po. God sees event before they happen. Bago pa maganap, nakita na niya. Bago ka pa nilikha, meron ka ng tungkulin na dapat gampanan. Kaya yung conversation po ni Mordecai at ni Esther, sabi niya, kung hindi mo gagampanan yan, meron namang gagampan dyan. Pero ang isa sa pinakapangit na sinema ng buhay mo, ikaw ay papatayin pakiusahan ng daling lahi. Bakit hindi ka gumampan ng tungkulin? So kung ilalagay po natin to sa ating pong sarili, ikaw ay tinawag ng Diyos para may kampanin. Kaya kung hindi ka gagampan sa tungkulin yan, meron namang gagawa dyan. Pero sad to say, meron kang kadaanan.
na hindi mo magugustuhan. Okay, so tingnan po natin, ano nga ba ito? God sees them before they happen. Tatlong bagay ang ating pong pag-aaral ngayon pong umaga. Una, when God does something, it is as important as what He does. Kapag ang Diyos ay gumawa ng isang bagay, napaka-importante yun. Kanyang ginawa. So, Christian, ikaw, na tinawag ng Diyos, gumawa siya ng maraming bagay sa iyo. Even His life ay binigay niya para sa iyo. Dahil mahalaga at meron pang kampanya na dapat pagkanan. So sa sinabi nito ng aking pag-aaral, kita po ninyo. So next slide. So when God does something, it is as important as what He does. Over the physical universe in Job chapter 9 verse 5 to 7, nung likhain ng Diyos ang sanlibutan, minimaintain niya po yun. Yung likhain niya ang langit at lupa, minimaintain niya po yun. Hanggang sa panahon natin ngayon, pero yung pong sanlibutan sa panahon natin ngayon, ay unti-unti nang sinisira ng nilikha rin ng Diyos. Kaya, may nangyayari. Over the physical universe in Job chapter 9, verse 5 to 7, kaya kang sige. Aklat ni Job, 5 o 9, 5 to 7. Ayan. So doon po sa talatang yun, makita natin na yung pong lahat ng nilikha niya, even the physical universe, ilagay niyo po ito ng isa't iba't ibang kulay at hugis. Meron pong malaking mundo. Ang tawag po doon ay Jupiter ba yun? Pinakamalaki. Meron din po namang mundo na meron pong ring. Ang tawag po doon ay Saturn. So meron po namang maliit na katabi pa ng araw. Ang tawag po doon ay Venus or Mercury. So lahat ng kanyang nilikha ayon doon sa solar system po natin ay may kanya-kanyang pagkagamit. At ang Earth po na sa inyong tinutungtungan ay meron pong pagkagamit din. At doon, lilikha siya ng maraming bagay. So, over the physical universe in Job, and even over animals' creation, in Job chapter 12, verse 10 also. So, lumikha po siya ng hayop. At yung mga hayop na yon ay patuloy niya po itong inaalagaan. So, hindi po siya lilikha ng hayop na wala po siyang plano. So, bakit ba merong uto? Lord, bakit merong uto ang ulo ko? Ano bang plano mo dyan? So, lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay meron po siyang plano. Ay, hindi po pwede. Kaya nga yung mga panahon natin ngayon na meron pong tinatawag na pangangalaga sa mga hayop. At kapag merong nakakita sa iyo na hindi ka marunong mangalaga sa mga aso, sa mga pusa, o anong bagay na yan, maya-maya, patadala ka lamang ng sumun sa ibang bansa, ganyan. Kapag yung hayop po ay hindi pinansin, na kahit na yung hayop pong yun ay ika ngay nagiging pasaway, at di mo pinansin, bibigyan ka ng sumun. Yung nga po mga ahas ngayon, mga cobra, di ba, inuhuli yan, hindi para patayin, hindi para doon po dalhin sa mga habitat nila. Kasi lahat ng mga hayop po ay may kanya-kanya ng gawaan niya. Yung cobra, kaya po meron cobra na nakakapatay sa tao, pero kapag yung cobra ay pinatay ninyo, madami po ang daga. Sino gusto niyo yung ahas o daga mas marami? Di ba? Yung daga po eh. Lahat ng gamit mo sa bahay mo, pag yan ay nainis, kagatin lahat na, kaninin lahat yan. Buti pa yung ahas, matatakasan mo pa yung daga. O matami ang paggabi. So lahat ng bagay over animals creation ay meron pong plano. So another thing, over the nations of the earth, in Job chapter 12 verse 23, ay meron din po siyang plano. Tignan niyo po. Bakit meron pong gumagawa ng katampalasan sa bansang Pilipinas sa panahon natin ngayon? So ano po ba yung issue ng China at ng Philippines?
yung pong pagtugtog nila ng ating pong tinatawag na West Philippine Sea, na yung pong ating pong mga PCG, yung pong tinatawag po natin Philippine Navy po natin ay binobomba ng water cannon, nasasaktan po ang bawat isa. Pero yun po yung pinakamkam po ng Israel. So, yung mga bagay, yung walang bagay na nilikha ang Diyos na wala po siyang plano. Kaya, ito po yung our all individuals in James chapter 5, Job chapter, Jeremiah chapter 1 verse 5, ito po yun. Over all individuals. Nilikha ka ng Diyos dahil meron siyang plano sa buhay. Hindi ka man talaga dekorasyon lang ng church na every Sunday, andyan ka, uupo, kakanta, tapos na. Ikaw ay tinawag ng Diyos, then meron siyang malaking planong ipapagawa siya. Okay. Ano po ang tungkulin ng mga individuals? Ang sabi po ng talata, over man's work and loss in life. Okay? Meron siyang plano sa pagsilang mo at sa pagkawala rin ng buhay mo. May plano ang Diyos dyan. Sinilang ka, namumuhay ka rito, at kapag ikaw ay babawi na ka, uwi na sa Kanya, mayroon pa siyang plano. Over the success and failure of men, may plano pa rin po siya. Bakit pinagtatagumpay ka at bakit pagkaminsan lugi ka o talunan ka? Hindi plano siya. Walang bagay na nilikha siya na wala siyang plano sa lahat ng kanyang nilikha. So over the seemingly accidental or insignificant things in life, kahit na pagkaminsan yung buhay mo ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga problemang mabibigat, meron pa rin po siyang plano. So ganyan po yung tinatawag nating great providence ng Diyos. Ganyan po ang Diyos na magbigay ng panahon sa iyo. Ganyan po yung power niya. Okay? And then, over the needs of God's people. Okay? Meron din po siyang plano dyan. Minsan wala ka, minsan naman, meron ka. Okay? Over the activities or destinies also. Over the destinies of the saved and the unsaved. Meron po siya, bakit hindi lahat? Bakit yung iba pupunta sa place of torment? Bakit yung iba pupunta sa place of happiness? Okay, meron pa rin siyang plan. Most people journey through life thinking about faith. Yung bang haka-haka, no? Yung bang tinatawag nating chance or luck. So, ganyan ang buhay ng tao. Ito na yung buhay ko. Yan. Pero siyang tinatawag na haka-haka na magkaganap sa buhay niya. Minsan naman, ang buhay niya ay nakabase doon sa tsansa o kaya doon sa luck o swerte. Yan. Swerte ko ngayon kasi ang kulay na lumabas ngayon ay kulay green. Ay kung mahilig sa green, kaya may mapanag ako. So yun po yung tinatakbo ng buhay ng tao. That puts them in the right place at the right time. Akala nila, yun po ang tama. Diba? Akala mo, yun ang tama dahil nga maganda yung pagkagising mo sa umaga at hindi mo binigyan pansin ng Diyos. Akala mo, tama ngayon. Namuhay ako kahapon. Ako na may mamumuhay ngayon. Kung ako'y pinagpala kahapon, ako'y pagpapalain din ngayon. Akala mo, yun ang takbo ng buhay. Kasi, maraming pagkakataon na naniniwala ka doon sa faith o talagang nilikha na ako, ganito na ako. O kaya dahil sa chance at o kaya dahil po sa lahat na pinatawag. Maraming akala ang tao. Okay, ano po ang ibig sabihin niya? Tingnan po natin. God's children takes a different journey. Kaiba po tayo. For we know He ordains the days of our life before we are born. As I mentioned earlier, na ang Diyos, nilikha ka niya, pero pagkatapos ka nilikhain, tatago pa doon sa tinatawag na pagkawala mo rin. Esther is an amazing book. And Queen Esther was a remarkable woman. Pero yung pong aklat na Esther, never na na-mention ang pangalan ng Diyos.
Ito yung mapapansin niya. Never na na-mention ang pangalan mo sa Book of Esther. Pero lahat ng bagay na pwedeng gawin ng Diyos, nabanggit po ng Esther. Okay? Ano po ang sabi doon? Next slide. God's still there, and Esther book portrayed a God who chooses to work through a few Gentiles and obedient heart to save His people. So yung aklat po ni Esther, yan po ay sinulat para iligtas ang mga tao. At yung aklat ni Esther, yan po ay nagtuturo ng isang masunuring puso. Kaya kung gusto mong maging masunurin sa Diyos, at sa panunuang pinaglilingkuran mo o pinamumuhayan mo, basahin mo ang aklat ni Esther. Okay. Yung Esther na yan, nakikita po natin na yan din po ang siyang daan upang ikaw ay makapamuhay alinsunod doon sa tinatawag nating critical na time o critical na panahon. Okay. Esther was not the first, nor would she be the last to be in a critical phase or a critical time. Ano po yung bagay na yan? Tingnan po natin sa sarili natin. So, ayon po sa tinatawag po natin, and what of us, okay, have we given serious thought to the time in which God has called us to live? Talagang naging seryoso ka ba sa panahon na ibinigay ng Diyos para mamuhay ka? Okay. Ano ang nasa isipan mo? Ano talaga ang purpose ng Diyos? Bakit ka isinilan? Para ma-enjoy mo, magkaroon ka ng tinatawag na comfort zone sa sanlibutan ito? Para may padama mo na ako ay kakaiba kaysa sa iyo. Okay. Ano talaga ang layunin ng Diyos? Bakit ka isinilan o tinawag? Okay. Have we given a serious thought to the time in which God has called us to live? Have we considered that there are people lives that may not be saved if we fail God's purpose for our lives? Ikaw ay tinawag ng Diyos, nilikha ka niya. Ipinating niya sa iyo ang ebanghelyo niya. Maayos mong tinanggap. At dahil sa maayos na pagtanggap ko, meron kang kasiguraduhan na ikaw ay pupunta sa place of happiness. Pero ang isang tao na walang kasiguraduhan, hindi tinanggap ang Panginoon, alam mo pupuntahan niya ay place of torment. Dalawa lamang ang pupuntahan. Kaya kung tayo po sa pagkakataon ito, ay namuhay na hindi mo alam kung ano ang plan ng Diyos sa pagiging tao mo, ayan, maraming mga tao ang mapapakamat. Okay? Kung sa akala ninyo, yung kung ginagawa niyong paglilingkod inside the church ay sapat na. Kung sa akala niyo po, ay sapat na yan. Pero pahutulan niya. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, kung bakit kanya tinawag, para ipamalita mo, yung taong wala sa Diyos ay mapapakamat. Hindi po nakikita ang paglilingkod inside the church only. Kundi ang totoong pagsunod at paglilingkod, yung kung mapakinggan mo ang salita ng Diyos at ibabahagi mo ito doon sa tao. At yung taong yun ay tatanggapin at kakilala din si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas niya. At kapag hindi nangyari yun, maraming tao ang mapapahamak. Naalala ko ng 1990s, ako po ay napapunta sa party ng Kapigulan. Sa may Goa, Camarines. Okay? So ako po ay nag-preach sa isang church at meron po akong napansin isang matandang babae at the age of 68 years old. Matanda po siya. Okay. Kahit na umaang po nagmumulan, nagkaroon po siya ng pagsuot ng, alam niyo po ba yung balanggot? Sa salitang Tagalog, balanggot, sombrero po yun. Ang sombrero po ay hindi katulad ng sombrero na nakikita nyo. Yun po ay nipa. Ang tawag po sa panahon na talaga, salakot po ang tawag doon. At yung kanya pong kapote ay hindi po plastic, kundi yung pong mga uhay ng tinatawag natin parang nyo na tinahita at dinalot sa kanyang katawan.
Yun po yung kanyang suot. At ang dala niya po, yung Bible, na nakalagay sa Bible ay ang salita ng Diyos, ng kulay pink pa yun. At nakabalot pa po ng plastic. So, naglalakad po siya sa Tatamuhan, Tubigan, kasi probinsya nga po, balot-balot na pilit niya yung Biblia na pupunta sa panambahan. Pero ang nakakalungkot po, may dalang Biblia, hindi siya marunong magbasa. May dala-dalang Biblia, hindi marunong magbasa. Bakit ganun? Ikaw marunong magbasa, wala kang Biblia na dala. Siya hindi marunong magbasa, meron dalang Biblia. At habang ako po yung nagsasalita, tumabi po siya doon sa isang lalaki na may edad na rin. At habang nagsasalita ako, narinig ko usapan nila. Saan ba yung sinasabi ni Pastor? Pakipas mo naman. So yung kanyang katabi, every time na magsasabi ko ako ng salita ng Diyos, binubuksan ng kanyang katabi. Yung Biblia, sikas ng Biblia, at kanya pong pinamarkahan. Hindi ba marunong kasi yan, ha? Nung matapos po ako, nagpaalam pa sa uwi na po ako. Sabi ko doon sa mga natirang kaibigan din niya, nung sa loob ng church, saan mo uwi yun? Nung pa ako sabi ko, ano ang kanyang panlang sa buhay? Ganun po yung pastor, hindi po siya marunong magbasa. Pero lahat ng sinasabi po ng pastor, minamarkahan niya. Alam niyo ba ang nakakalugod? Ang bahay po niya ay medyo may kalayuan, pero meron po siyang pinadaanan bago makating sa kanyang tahanan. At bago po siya dumating sa kanyang tahanan, dadrakbay pa siya doon sa kapitbahay niya. At doon sa kapitbahay niya, sasabihin niya, pakibasa mo nga yung sinabi ng pastor. Imagine na. Sa dinaan niyang bahay, sasabihin niya, pakibasa mo nga yung sinabi ng pastor. Dahil marunong magbasa yung kapitbahay niya, binabasa muli sa kanya. Halos lalo ng kanyang ginagawa ang kanyang kapitbahay niya makakilala sa Panginoon. Dahil sa pagbabasa natin. Kapatid ikaw, kamusta? Marunong kang magbasa. Dala-dala mo marami ng Biblia o wala ka ng dala ng Biblia dahil akala mo, alam mo na ang Biblia. O kaya ang Biblia ay nilalagay mo na lamang doon sa gadget mo. Nakapag-binuksan mo yung gadget mo, makikita mo iba't ibang image mo naroon. Your gadget is not an holy book. Only the Bible is the holy book. Kaya kung sasamba ka, dapat magdala ka ng Biblia. Dalhin mo yan. Huwag mong ikahiyanan. Kasi malaki pastor madali naman magdala ng cellphone kasi ang Biblia mo nasa cellphone. Ang sabi naman ng kasulatan, the Bible is a holy book. Hindi holy yan talagang gadget. Bagamat nariyan sa loob yung bagay niya. Pero ilagay mo sa pagkakataon na ang Diyos ay sinasamba mo, pumukos ka sa Biblia. Dalhin mo ang dapat para mapagkatlandan ng totoong mananampalataya. At kung hindi mo gagawin yan, pero ibang gagawa niya, ayon kay Mordecai na sinabi kay Esther. Esther, sabihan mo, yung hari, sabi ko na Esther, hindi ko pwede. Pagkamat ako'y asawa ng hari, kapag hindi ako pinatawad at pupunta ako doon sa lugar na yun, bibitayin ako. Kasi meron kong batas ang hari, kahit na ikaw ay kadugo niya, mahal niya. Pero kung hindi ka pinapatawag, pupunta ka doon sa opisina niya, patay ka. So, sabi po ng conversation ni Mordecai at Esther, gawin mo ito kasi kung hindi mo gagawin ito, merong gagawang iba, pero papatayin ka ang isang bayan. Since Esther, timing is everything with God. Timing is everything with God. Nasa tamang panahon yan. Tingnan po niyo. Next slide. Remember the incredible words of truth that could save thousands of lives from death. Incredible words of truth that can save thousands of lives. Sa isang salita mo na pagdadala ng mabuting balita, kapag yung taong yun ay tumanggap sa Panginoon, yung taong yun ay magkukwento rin at magkakaroon ng chain reaction at maraming kaluluwa ang madadala sa pangalan ng Diyos.
Pero kung hindi mo gagawin, ina-abort mo yung tungkulin na dapat mong gampanan. At ang abortion po ay malaking kasalanan niya sa Diyos. Imagine, binigyan ka ng power ng Diyos para ikwento mo ang daan ng kaligtasan. Anong ginagawa mo? Okay? Anong meron kang bagay na ngayon ay pinagkakaabalahan mo at hindi mo magawa yung ipinapagawa sa inyo ng Diyos? Thousands of lives ang pwedeng magkaroon ng pagkakasala kapag hindi ka nagsalita. Sabi mo, di like that. Give example. Thousands of lives from them. And who knows that you have come to position to seek a time as this? Are you willing to lay down your life to God? Ito yung pagkakataon mo. Ang sabi ni Mordecai kay Esther, ito na yung pagkakataon mo na dapat mong panggitin sa hari. Kasi pag hindi mo binanggit ito sa hari, meron gagawang iba, pero yung buhay mo at yung kung mga nasasakupan mo, mapatay lahat ng bukit. This is your time. Kapatid, ang araw ng bukas ay hindi mo nahawak. Ito yung oras mo. Meron pong napipintong digmaan ng bansa sa bansa. Digmaan ng lakas sa lakas. Ang Pilipinas po ay nag-i-import ng maraming kagamitan ng pangdigma. Okay? Pero lagi nating binabanggit at ang pahalagan ay nagbabanggit na meron pong peace treaty. Meron pong usapin para sa kapayapaan. Pero pagkamat may usapin pang kapayapaan, bakit ang Pilipinas ay patuloy na pumipili ng mga gamit pangdigma? Eh may kapayapaan naman. So meron pong napipintuhong digmaan. At anumang oras ay pwede po yung maganap. Dahil yan po ay nakakalaan na sa banal at sultan sa Mateo chapter 24. Kaya yung ating pong panahon ngayon, nakagay natin ang kapayapaan, pwede pong mawala po yan. Sa isang iglap na. Kaya kung hindi ka gagampan sa tungkulin na binabanggit ng banal na kasulatan, maraming kaluluwa kung mapapahamak. Mapapahamak ang kaluluwa. Maaring isa sa mga mahal sa buhay mo ay maapektuhan kung wala pang kaugnayan sa Diyos. Ano ka na? Next line. Ito pa ang sinasabi. When we miss a time or come across circumstances rearranged beyond our control, relay and praise the Lord. God is getting ready to do something in your life that must be hurried or delayed in connection with the rest of His entire schedule. Pwede naman na hindi ka na gamitin at pakuya-kuya-kuya ka na lang bilang Kristiyano. Pwede naman na i-post mo yung panahon mo dito lang sa loob ng church. Lahat ng bagay dito na akala mo yung maganda, gawin mo lang gawin. Pwede naman yun. Pero sa kusip, kapag hindi natin sinabi ang pinagmumulan ng buhay at pagkawala ng buhay sa pagkakauban, problema pa rin. Our main task ay ibalita natin ang kamatayan ni Kristo sa kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi mo madadala ang tao sa mga talent na ibinigay sa iyo ng Diyos. Madadala mo ang tao kapag sinabi mo at pinakinggan ng tao yung sinasabi mo. O hindi mo nila pakinggan, nagampanan mo ang tungkulin. We are busy to the kingdom, but not in the kingdom. Not in you. Lagi kang busy sa kaharian, pero hindi ka busy sa hari ng Jesus. Kasi kung busy ka sa hari, alam mo yung salita. Alam mo yung bagay na dapat mong gampanan. Okay? God is getting ready to do something in your life that must be hurried or delayed in connection with the rest of His end-time schedule. Next slide. God is only slowing down or speeding up to bring you to a divine appointment.
Ano yan, di ba yung mga relax? And it's time table. This is a very quick today. Relax na siya. Okay? Eh, huwag ka maging hurry. Basta, ang gawin mo, right timing na. Napakinggan mo sa salita ng Diyos, hindi ka mag-happy. Timing na. So, kapit-bahay namin. Tapos na lang po ng salita sa Diyos. At dahil siya ay napadalhan, maaaring sa lahi niya ay magkaroon ng presidente ng ayos at masakit. Dapat ang mentalidad po ay laging positive. Dinadala mo ang salita ng Diyos sa tao dahil ang iyong gagawin ay baka sa taong iyon ay meron pong sumilang na isang tao na siyang manunungkulan sa ating bansa na kung saan pagmamahal ay kanyang i-apply. Ang isang taong nakakilala sa Panginoon ay hindi mo pwedeng simitahan at pwedeng gawin ng Diyos sa kanya. Laging sino mo, kung taong masamang ito, kapag ito ay nadala sa Panginoon, maraming masamang tao ang lalapit sa iyo. Relax and it's time sa iyo, it's a very great way. Bakit mo madali? Basta ipakita mo lang ang totoong pagiging mananamit sa iyo. Next slide. Pangalawa, miss God's timing. Okay? And you miss God's time. Kapag na-miss mo yung panahon ng Diyos, yung time ng Diyos, maraming bagay na magaganda na lalagpas. Okay? Sabi ko nga ito, nakaraan, no? Dapat sa'yo na. Pero pagkagising mo, yung pagpapala na nakalaan sa pintuan mo, kapitbahay na yung dumanggo. Bakit ang kapitbahay namin, hindi naman sila mananampalataya? Bakit pinagpapala? E samantalang ikaw ay mananampalataya, kasi hindi ka pinagpapala. Kasi yung blessing na nakalaan sa iyo, lumagpas. Nakuha ng iba. Kasi, we miss God's timing. Nakalimutan mo na meron pong tamang panahon ang Diyos sa lahat ng bagay. At alam mo yung tamang panahon na nakalaan sa lahat ng bagay. Okay? At yung bagay na yon ay ginagawa mo niya, as I mentioned, na yung providence, foreseeing. Bago ka pa niya gagawaan ng pabor, nakita na niya yung magiging bunga ng pabor na ginawa sa iyo. Kapag yung pabor niya ay mapapunta lamang sa kawalan, hindi niya gagawin ang pabor para sa iyo. Magtataka ka ngayon, napupupod na yung tuhod mo sa kakaluluhod. Ang dami ng stress ang buhay mo, ba't hindi mo pa makamtan? Yung bagay na inaasahan. Kasi, you miss God's time. Huwag niyo pong sayangin ang panahon na nakalaan para sa iyo. Tinawag ka ng Diyos para gumawa siya ng bagay na nakalaan para sa iyo. Okay? Ano po ang sumunod dyan? So this is the numbers of our day. Yes. This is our time. This is our past. Your destiny, our destiny for which we were born for. Okay. This divine moment of history, you stand in this position as a disciple of God right here and right now. Hindi bukas. Ito yung panahon na dapat maging tagasunod tayo ni Kristo. Hindi yung, ay, sa susunod na lang, bata pa ako. No. Ito yung tamang panahon na ikaw ay dapat tumayo. Panahon na dapat ibalita mo ang mabuting balita. Sabi ni Mordecai kay Esther, Esther, gawin mo yan. Sabi ni Esther, dami siyang alibay. Hindi pa ako pinapatawag ng hari, isang buwan na nga eh. Wala kaming komunikasyon, tapos papupuntahin mo ako, puputulan ako ng ulo. Alam sa sabi natin kanina, yung kanyang kinakanta natin. So maganda po yung lyrics ng yung kinakantang Tagalog kanina. Na kahit na may mga problema, magpatuloy ka. Kung ang buhay mo ay magiging disenyo para sa kaligtasan ng marami, gawin mo. Okay? Dahil ang buhay po natin hindi lamang panluma. Ang buhay natin ay nakalaan sa kalangitan ng salita. Ang lupa po ay mayroong limitasyon. Pero ang hangganan na binabanggit ng banal na kasulatan
ay walang limitasyon kapag ikaw ay mapupunta sa place of happiness. Okay? Right here and right now. Next slide. Ito sabi ko. Miss God's purpose and miss the golden moment in time for which you were born. Kapag nakaligtaan mo yung plano ng Diyos sa buhay mo, anong mawawala sa'yo? Golden moment in your time. Yung pinakamagandang bagay na mawawala sa'yo dahil na-miss mo yung plano ng Diyos. Ano yung pwede mawala? Ay, ako yung nag-iigamit yan eh, sa taong yan. Yung ba alam, ako yung nagbahagi ng salita ng Diyos sa taong yan. Yung taong yan ay masama, pero banali ako ng salita ng Diyos sa paglipas ng panahon mula para sa langit niya, magiging presidente ng ating bansa. Wow! Meron kang testimony. Sa pagpunta mo sa kalangitan, nasasabi ng Diyos, welcome my beloved and faithful servant. Dahil sa iyo, umangat ang buhay ng maraming. Dahil sa iyo na ipinalita sa isang tao, yung komunidad ng kanyang kinabibilangan ay magiging naman. Dahil sa iyo, yung bagay na ginampanan mo, yung hindi mo inaasahan, ay po pwede palang mangyari. Miss God's purpose and miss the golden moment in time for which you were born. Next slide, ito sa akin. Pakibasa nga ako, ano yung minamang ako. Okay? Basahin mo. If you do nothing, remember that God will not from another source. If you do nothing, remember that help will come from another source. Pag hindi po, wala kayong ginawa. Okay? Yung tulong na kailangan ikaw ang dapat magdawin, gagawin ng iba. At ang makakasabi niyan, ay sana kasama ka na ako doon. Diba? Sana kasama akong nanalangin para yung taong mo ay gano'n. Ako sa pagkakita. Another thing is this. One person can make a difference. Okay? Understand the importance of our role in the salvation of people. Bawat tao po ay kakaiba. Lalo pa kapag yung tao yan ay naging anak niya. Kakaiba na po yan. No? Kung sa akin pong expectation dapat ganito siya, dapat ganito na siya dahil ikaw ay ganyan na. That's time you come. Huwag mong hanapin sa iba ang gusto mong makita sa iyo. Hanapin mo sa iyo muna yung gusto mong makita sa iba. Kung gusto mong makasunod ng iba, pasunodin mo muna sa iyo. Hindi po pwedeng eto dapat, samantalang ikaw ay nabibihay na. Oh, hindi pwede. Kaya Christian, dapat nating tatandaan. Understand the importance of our role in the salvation of people. Mahalaga yan. Kasi yung power of God ay magpapatuloy po ito hanggang merong umabantay ng tungkulin niya para sa iyo. Pastor, kahit naman wala ako, pwede naman niya gawin. Yes, kayang-kaya mo. Pero bakit ka na tinawag? Bakit ang buhay niya ibinigay niya para sa iyo? Mahalaga ka kasi sa kanya. Then meron kang malaking kampanan na dapat natutunan. Yun ang dahilan kung bakit kayo sinabi. Next slide. Ang sakin pa na yung pagpunta. Okay? Bakit ba nasama ko? Only one must stay alive. And another will be if I can do something. Because I can do everything, I will not do something I can. Yes? Hindi mo nga magagawa lahat. Pero para sa isang bagay, meron kang magagawa. Ha? Hindi ka rin naasahan na gawin ang lahat ng bagay. Sa
sabi nga, I am only one, but still I am one. Nag-isa lamang ako. I cannot do everything, but still I can do something. Pagamat ako'y nag-iisa, pwede ako makagawa kahit isa lang. Ito yung problema eh. Kapag walang nakakita, hindi ka nagawa. At kapag gumawa naman, kailangan pang loudspeaker yung kanyang ginawa. Kapatid, hindi mo dapat i-reviews ang makagawa kahit isa. Dahil ginawa mo yan, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Nagbigay ka, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Nag-offering ka, nag-tithes ka, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Yung bagay na ginagawa natin po, ginagawa po natin sa Diyos. Next slide. Ito sabi ng Panginoon ko. Never let what you cannot do keep you from doing what you can do. Kung hindi mo magagawa, huwag mo nang ipagpilitan. Yung bagay lamang na kaya mong gawin yun, dapat mong bigyan ng pansin. So maraming tao nag-fail dahil po yung bagay na hindi niya kayang gawin, yun ang ginagawa niya. Kaya failure siya. Pero kapag meron kang bagay na alam mo at kaya mong gawin mo, matagumpay ka. Huwag mo nang ipagpilitan pa yung bagay na hindi nakalaan para sa iyo. Okay? God's master plan will be accomplished with or without us. Gagawin naman ng Diyos yun eh. Kasi yan po ay master plan ng Diyos. Eh dito po, lumalabas ang napakaraming tamad na Kristiyano. Sabi niya, alam mo naman, Diyos, di ba? Alam mo naman na kaya mong gawin kahit di ako gumampan. Yan po ang sinasabi ko ni Job. Ano sabi ni Job? Sabi niya, pwede mo lang gawin yung bagay na yun kahit na hindi mo gagamitin ako. Inulit-uli ni Jonah yan. Si Jonah ba yung pupunta sa Nineveh? Sabi po ni Jonah sa Diyos, kahit man hindi ako pupunta doon, meron kang plano na doon sa Nineveh. Meron kang gagamitin. Ito katwiran ng maraming Kristiyano na hindi nang nawawala sa Panginoon. Kapag ito na ang katwiran mo, tandaan mo, hindi ka nang lumalayo. Naglilingkod ka, pero ang layo mo na sa Panginoon. Bakit? God's master plan will be accomplished with or without you. Okay? Dahil nga po sa bagay ito, miss His purpose and you miss His blessing. Pag hindi mo pinampanan yung tungkulin mo, maraming bagay mawawala sa iyo. That privilege is God's eternal plan. And that moment in time, the place in Christian history will go to another. Ano sinasabi ko? Blessing nakalaan na sa iyo, napunta sa kapitbahay mo. Sabihin mo, hindi naman sila mananampalataya eh. Kung pinagpapala, hahanapan ka ng puto. Sasama nga ng buhay nila eh. Ba't mo pinagpapala? Eh, dapat sa'yo yun eh. Okay? Iba kasi ang pamantayan ng Diyos sa mga mananampalataya at sa hindi mananampalataya. Ang hindi mananampalataya, dahil po tinatawag dyan na common grace. Ang common grace, umuulan niya kahit sa hindi mananampalataya at mananampalataya. Ang ulan hindi namimili na ikaw ay mananampalataya, bigla uulan. Pag umulan, lahat po yan, ang tawag ng common grace. Pero meron kong biyaya na nakalaan sa mananampalataya. Hintayin mo yun. Baka isang araw, as I mentioned ulit, yung ibon dyan, sa yung patawid, yung maya, yung mga maliliit na ibon na pumapasok sa bahay ninyo. Ba may mga bahay kayo, may pumapasok na maliliit na ibon. Eh baka yung ibon na may tukang diamante. Pumasok sa bahay mo, nakaupo ka doon sa upuan mo, biglang nahulog yung diamante sa laps mo. Ano to? Blessing yan. Ganyan ang Diyos. That's God's plan sa buhay po natin. Huwag mong sayangin yung plano ng Diyos. Ang gawin mo lamang, gumamukha ka ng Diyos ng tuloy. Plano lang po ng Diyos yan eh. Kung ikaw nga ay gumagampanan tungkulin, wala pa yung help ng Diyos. May mga tao nang ginagamit para sa iyo. Lalo pa kaya kapag ikaw ay nagpatuloy, baka yung galuyan ng pagpapala ng Diyos ang makamtan mo. Okay?
kailangan po ay magkaroon tayo ng tinatawag na Christian priesthood. Dahil sa pananampalataya ko, nangyari ko ako. Next slide po sa akin. Much is lost when we run ahead of God's or lags behind. Okay, marami mo wala kapag hindi ka talaga tumangkat. At na-miss mo yung panahon mo para sa tulad nitong Sunday, Lord's Day. Ito ay para sa Diyos. Pag na-miss mo yan, marami namang magre-replace yan sa kaligayahan mo. Pero kapag hindi mo na-miss yung plano ng Diyos, higit na kaligayahan ang kasatay mo. May problema ka na, pero nakangiti ka. Okay. Presence of God. God's presence ay nasa tao, lagi umanasa ng pagpapal. God's perfect timing is everything. There are no sadder Lord than this. Right might and be. Walang pinaka-saddest na salita kung ikaw ay gagampan ng pagpuli ng Panginoon. Next slide. Might. Ito po yung pangalan. Ano po? Pakibasa nga po. God's best for you exceed your wildest imagination. God's best for us exceed our wildest imagination. When we say wildest imagination, yung bagay na inaasahan mo, yung pinapangarap mo, malawak na pangarap mo sa buhay, yan po ay pwedeng gawin ng Diyos. The best. Tingnan ko rin. Have you discovered that God's plan is both calculate and creative? Nakunumaan niyo ba? Nakakita niyo ba yung plano ng Diyos? Yan po ay kalkulado. At yan po ay creative. Gumagawa siya ng panahon, nagbibigay siya ng panahon para yung plano niya ay magkaroon ng katuparan. Bago mo pa maisip yung bagay na yan, pinaplano na po yan ng Diyos. Wildest imagination nga ba ang nasa isipan po ng bawat isa? Naisipan niyo ba na kapag darating ang panahon, yung pong lugar na yan ay puro sasakyan ng mga mananampalatayang papasok at mananambahan sa lugar na ito? Yes! Wildest imagination! Hindi pa hintulutan ng Diyos ang mga bagay na hindi niya ito pinasimulan. Pinasimulan na po niya. I always mention that God started for people of freedom means. Pag nagpasimula ang Diyos sa buhay mo, hindi na hayang hindi tapos yung gagawin niya sa buhay mo. Nakita naman niyo po ang panahon natin at nakita naman po yung kahit na po unti-unti yung plano ng Diyos ay sinasakatuparan niya. Sa buhay ng bawat isa. He does not wake up in a new world every morning wringing his hand and wondering what next. Hindi po siya nangarap na ito bukas ganito. Hindi siya nagkakaroon ng panahon na isipin niya, ano kayo gagawin ko kinabukasan sa kapatid kong ito o sa mananampalatayang ito? Wala po siyang ganung isipan. Then mula nang ikaw ay likhain at mula nang ikaw ay tumanggap, auto-finish po yung blueprint ng buhay. May blueprint na po yan. Ang gawin mo naman, paano mo hahanapin yung bagay na nakalakas? Perfect blueprint na pala ang buhay mo. Yes. Kapag ikaw ay gumagampan sa tungkulin, kaya nga sinabi ni Mordecai, kay Esther, gawin mo, kausapin mo yung hari. Si Esther naman, kahit na siya ay nakabingit sa kamatayan. Sabi niya, alam mo, Mordecai, kapag ginawa ko yun, na dalawang bagay ang maganap sa akin. Wala ako ng pulo. Dahil hindi ito panahon para kausapin ko rin ang hari. Pagamat asawa ko siya. Hindi ito panahon. Pero dahil po si Mordecai, ay laging nagbibigay ng instruksyon kay Esther. Na verse 15 to 16, ano po ang sabi ko?
Silipin niyo po ang verse 15 to 16. Okay ba? Esther chapter 4 verse 15. Sabi po ng talata, sabi niya, verse 15, Then Esther told them to reply to Mordecai, Go gather all the Jews who are present in Susan, and fast for me, neither eat or drink for 3 days, night or day. My mind and I will fast likewise, and so I will go to the king, which is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went his way and did according to all that Esther commanded him. Sabi ni Esther po kay Mordecai, O Mordecai, punta ka doon sa lugar ng Susan at sabihan mo lahat ng Hudyo na sila ay mag-ayuno. Huwag silang kakain ng 3 araw at 3 gabi. At ganoon din ang gagawin ko. At kapag natapos na yung ating pag-aayuno, pupunta ako doon sa lugar ng hari. Ang man lang mangyari sa akin, ako man ay putulan ng ulo o mamatay man ako, I will go. How about us, brothers and sisters? For the sake of your brothers and sisters inside in your house, para naman sa kakilabalan ng mga taong nadoon na mismo sa loob ng inyong tahanan. Gagawin mo ba? Even yung life ay maging disenyo ng nakawag natin sa sakripisyo. Para lamang sa mga anong nakapaligid sa'yo. Lagi natin sinisigaw, Lord, praise the Lord, praise the Lord. At nakalimutan natin na ang buhay mo ay disenyo ng Diyos para magkaroon ng pagpapala ng kalangko. Okay? He does not wake up in a new world every morning, wringing his hand and wondering what it is. Hindi siya nangangarap bukas, bless ko to kasi naging matuwid to. Hindi siya ganun. Ganap na ang magiging buhay. Ikaw lang ang umahad ng hindi Diyos. Ikaw lang ang nagpapaselumukot sa takbo ng buhay mo. Ikaw lang ang naglalagay ng stress sa buhay mo. Ikaw lang ang nagpupuno ng maraming basura sa buhay mo. Ang Diyos hindi siya. Pag hindi mo kaya, take time lang. Rest. Huwag mong madaliin. May next slide. Ano sabi ng banal na kasulatan? Esther's story is just one in a long line of God's timing, stepping in at the right time and with the right person to see his people protected. Malinaw ang plano po ng Diyos na binabanggit doon kay Esther at si Esther naman naging malinaw ang kanyang pag-isip ng plano niyo. Even though her life ay maging question na lang. Okay? Alahan na lang. Pero ang mahalaga, maligtas ang maraming Hudyo. At alam niyo ba nangyayari? Hindi lamang Hudyo ang naligtas dahil sa disposition ni Esther. Sa paglipas ng mahabang panahon from 500 years, sinilang po si Kristo na siyang pagkapagligtas ng kaluluwa ang buhay ng sangkatao. Imagine, sa ginawa ni Esther, after 500 years, sinilang si Jesus. Sandaan ang kaligtasan ng sangkatao. Wow! Hindi mo alam na sa ibalang lahi, sa iyong pagpapasyang gagawin, ay maraming mga bagay ang pwede natin. Huwag mo lang ikurak ang isipan mo sa mga bagay na nabibigay pansamantala ng sanglibutan ito. Next slide. If this timid Jewish girl had been afraid to speak or too shy to say anything to the king, the result would have been inconceivable and devastating. Kung si Esther ay hindi nagsalita at hindi pupunta doon sa
sa hari. Devastating. Baka hindi lamang kalamidad ang dumating. Baka ang dumating catastrophe. Ang catastrophe ay tuloy-tuloy po yan. Kaysa sa kalamidad, minsan lang mangyari ang calamity. Pero when the word catastrophe, ito ngayon, bukas sunod, tomorrow, sabi naman po na kandido. I will visit you tomorrow. Ilang araw yun? 4 days yan. Bago bumisita. Okay? So, ganun po ang catastrophe. Ang catastrophe po ay hindi lamang isang araw, kundi continuous yan na mararanasan hanggang sa ikaw ay sumuwento. At the word ito sinasabi, if this timid Jewish girl had been afraid to speak to the king, okay, the result would have been inconsciable and devastating. Wala tayong tagapagligtas. Dahil patay lahat ang Hudyo. Mula sa lahi ng Hudyo lumabas si Kristo. Kung hindi siya pumunta sa hari at hindi niya sinabi yung bagay na yun, baka ang tagapagligtas ko yung si Kibul. Ay wala si Jesus Christ eh. At dahil po sinabi niya, ano man ang mangyari sa atin, tutulan man ako ng ulo. Next slide. Okay. What was at stake? Next. Not only the survival of Jewish people, but the birth of the Savior, the church, the apostles, and the kingdom of God on earth. Yun po ang naging bunga ng kanyang pagsunod. Yung pagsilang ng ating tagapagligtas, yung church na ating inabibilangan, yung pong mga apostol na yan, at yung pong kaharian ng Diyos sa sanlibutan ito, yun ang ating bunga ng pagsunod ni Esther. Kamusta po tayo? Meron palang iba pang kaharian sa Mars. No? Sa planetang Mars. Baka yung tao babahagian mo, yun ang dadalhin ng Diyos sa planetang Mars. Oh Lord! Baka yung palang babahagian ng tao na hindi mo pinapansin, nilalampas-lampasan mo na, yung pala ang gagamitin ng Diyos sa isang napakalaking misyon ng imulasyon. Next slide. Ano sabi ng Panginoon? Jesus would be born more than 500 years after the decision, but without her willingness to act, they made a deal no. Imagine. Kung walang Esther, kung walang Mordecai na lagi nagpapaalala, kung walang Pastor Betty kahit napatuloy din ang hindi maganda, nagpapaalala sa inyo. Paalala tayo magpatuloy sa inyo. Ay, meron mong Pastor na iba yun. Yes! And you miss the right time. Next slide. Masap na ba yun? Kaya ba? Okay. Wala na. Kasi pangmuli mga kapatid, dapat po natin paglabahin sa buhay po natin. Kahit na napaka-laki at napakaraming bagay, ay dapat natin simple obedience produces far-reaching transformation. Okay? Yan po yung toong napakala. Ang mahirap na pagsunod ay nagbibigay ko ito, nagtulog ko ito ng maraming bagay. Reaching ramification. Never resist the gentle moves of the Holy Spirit to trust and hope. Wag mo, inimis ang pagkilos ng nalanos ko. More things are wrought
by prayer than this world brings all. Kung marunong kang manalangin, yung mga pangarap mo sa buhay, ipanalangin mo yan kasi ang panalangin kung siyang magbubukas ng napakaraming bagay at mga bagay na hindi mo niya. Ang tawag ko nga po dyan ay revolution by candlelight. Revolution by candlelight. Ano po yung revolution by candlelight? Alam niyo po ang mga Hudyo, nung gusto nilang ibagsak ang Berlin Wall ng tinatawag po ng bansang Diyos, sila po ay nagkaroon ng barrier. Yung Berlin Wall, bumagsak po yun by means of prayer. Kaya, yung panalangin mo, panalangin ng bawat isa, mahalaga po yan. Pag po ay nagsama-sama, pwede ibagsak kahit ng mahalang kabilang o pagkakang ang sangguni. Why? Because God's always. Many people believe the fall of Berlin Wall came about prayer for 10 minutes rather than distance and generate possible. Bumagsak yung Berlin Wall. 10 taon, hindi kang nanonood. Pero bumagsak. At naging open. Why? Ano sabi dyan? Christmas. Pakipasa po natin sa wise pa. God's always a plan, and that plan always includes faithful, obedient people. Yes. Ang anumang plano ng Diyos, ito po ay nagkakaroon ng katuparan at ang kanyang isinasama sa katuparan niyo walang iba, kundi ang mga matapat at masusuri. Kapatid, bago ako bumabasa ko ito, huwag mong hayaan that someday na ikaw ay lumatapos sa lugar ng pananbo ay wala kang naranasan na kakalang bagay na nakalaan para sa iyo. Huwag mo pong inusin. Paypayin mo sa mental sa count your blessing, name them one. Okay? Bilangin mo po ang katapat. Dapat po tayo sa ating pong tinatawag na commemoration. Ang commemoration po ay pagbunika sa kamakayan at sa pagbabalik ng ating Panginoon. When we say commemoration o pag-aalala, siya po ay namatay para sa isa't isa sa atin at siya po ay muling babalik. Sa pagbabalik niya, ipagsasama kanya doon sa totoong kanlanan. Huwag po kayong ikangay mawalan ng pag-asa. Everyday sa buhay po natin, gumagawa at kumikilos sa Diyos. Ang kailangan lamang po, alamin mo kung ano ang kapangyarihan ng Diyos na nakabalot sa pagkakataon. You receive Christ. Tinanggap mo si Kristo. May plan siya sa buhay. So habang tayo po ay nagbibigay ng mga elementong ito, awit para sa Diyos.
the Bible says in John chapter 6, Jesus said, "Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the sons of man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drink my blood abides in me, and I am in him. As the living Father sent me, and I will because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. This is the bread which comes down from heaven. Let as your father ate the manna and are dead, he who eat this bread will live forever." So maliwanag ang instruksyon ng Biblia na ito pong ating hawak ay kumakatawan sa katawan ni Kristo. At yung pong kopa na nasa inyong hawak din ay kumakatawan sa dugo ni Kristo. Kung sino mang kumain at uminom nito ay merong buhay na walang hanggan. Kaya tiyakin po natin ang ating sarili na tayo nga po ay kasunod ni Kristo. Kindly, Sister Maureen, please pray for the God. Salamat po. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is broken for you. When you eat this bread, do this in remembrance of me." Sabay-sabay po. Taas po natin ang simbolo ng Diyos. Magbanal na Panginoon. Salamat po sa inyo. Banalan mo na bumalik sa Diyos ng Panginoon para kami maligtas. Na makabukunin po kami hindi kami nakapagdala para maligtas mo sa biyaya mo. Salamat po sa pribileyo ko na kami po ay iniligtas po. Salamat po po. Maraming salamat. Napakalaki namin yung pag-ibig. Hindi ka po namimilit. Kumaputyo sa ang lahat ay ginamahal po. Kaya maraming salamat sa maraming Diyos. And in the same manner, he took the cup and said, "This cup shall you open in my blood. When you drink this, do this in remembrance of me." Sabay-sabay. Salamat muli. Masok po mga haba ang bawat isa sa iyong pagbabalik at layang pananampalataya at patuloy na maglilingkod sa Panginoon. God bless you.